Patuloy na bumabagal ang paghahatid ng mga kalakal mula sa daungan ng Maynila dahil daw sa ipinatutupad na truck ban. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga negosyante sa pamahalaan ng lungsod ng Maynila na bigyang pansin ang lumalalang epekto sa kanilang mga negosyo. Para sa detalye, balitaan mo kami Noel Perfecto. Nagpahayag ng pangamba ang mga stakeholders at traders sa bansa na kapag tumagal pa ang pagpapatupad ng daytime truck ban sa lungsod ng Maynila, malamang anilang sobra na maapektuhan ang paghahatid ng mga supplies ng mga basic commodities at consumer goods sa iba pang mga lugar sa bansa. Ito na pagkaisahan ng Port Users Confederation o PUC nang muling magpulong ang ito kaugnay ng lumalalang problema dulot ng revised truck ban sa lungsod. Ayon kay Rogelio de Guzman, Pangulo ng Port Users Group, na sana ay agarang marisolbahan ng mga otoridad ang problema dahil bumabagal na ang paghatid at paggalaw ng mga inventories ng retailers. Nagpahayag na rin ang Cebu Chamber of Commerce and Industries ng pangamba dahil kapag tumagal pa ang truck ban matapos ang 3 buwan dapat na itong bantayan ng pamahalaan dahil sobrang nang maapektuhan ang mga hardware at factories sa Cebu. Samantala, sinabi naman ng Philippine Export Processing Zone Authority na ilan sa mga kumpanya sa Calabor Zone area ay umaangal na rin sa pagkakalugi na mahigit 77 milyong US dollars na halaga ng mga commodities simula na ipatupad ang truck ban at hindi pa umano kasama rito ang mga losses ng mga kumpanya sanhi ng mabagal na imports delivery ng mga raw materials para sa manufacturing operations na nagresulta na rin sa kawalan ng trabaho para sa mga nakararami. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.